Dudungis niya na naman. Pambihira, oh. Ang dungis nila mga ka-farmers. Eh, yung problema nito, hindi pa natin sila pwedeng liguin at katuturok lang natin kahapon ng purga. So after 3 days pa sila pwedeng maligo. Tingin ko init na talaga sila mga ka-farmers. Ginulong-gulungan na nila yung dumi nila. So okay mga ka-farmers, maglilinis muna tayo dito nang makakain na rin sila. So 2 kilo pa rin yung pinakain natin mga ka-farmers. So baka bukas pwede na tayo magdagdag ulit. Kasi yung 2 kilo hindi pa talaga sila ganun ka busog. Yung tiyan lang hindi pa ganun kupis pa rin yung tiyan nila kahit pagkatapos ng kumain. So tamang tama pag nag-effect yung purga natin, mas lalong lalakas kumain tong mga to. Ayan hindi kumain ito mga ka-farmers. Kagandahan sa mga beef natin na to, mula nung pagkawalay, sinanay na natin kaagad ng wheat feeding. At yung talagang yung basang-basa. So ang dami talaga nilang na intake na tubig. Kasi yung pangbabad natin doon sa sa feeds nila nasa mga 1 galon na tubig. Parang 4 liters na. Ang dami. Halos mapuno na kasi yung timba. Kaya ang dami talaga lang na kukonsume na tubig. Kaya hindi na muna natin din binuksan tong drinker. Siguro mga after 15 days lalagyan na natin ulit yan.
Halos pare-pares na sila ng laki. Ayun o. Pwera lang dito sa isa. Yung nasa yung may puntik-puntik sa bandang puwitan. Sadyang malaki na talaga yan ng ano. Mula biik pa. Siya talaga yung pinakamalaki. So, ang ganda nito. Ang daming mga farmers pwedeng gawing inahin dito. Kaya lang isa lang yung kukuhanin natin. Ang gaganda ng ano. Ang gaganda ng tindig ng mga biik na to. Napakagandang gawing ano, inahin. Sa mga paa pa lang nila, talagang ano, panalo. Kaya yung balikat. So okay mga farmers, papakain pa tayo sa ating mga kambing.